Tapos na ang kampanya ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament, mga kapatrol, at isa itong malaking success. Thanks sa incredible first game performance ni Kai Sotto versus Latvia, na kung saan he scored 18 points and grabbed 8 rebounds, en route na sana sa isang guaranteed spot sa NBA Summer League. Pero nangyari ang hindi inaasahan at nagtamo ng injury si Kai versus Georgia, na kung saan hindi na siya nakapaglaro the rest of the tournament. Sayang, siguradong against Brazil in the semifinals ay kung naglaro pa si Kai Sotto ay panalo sana ang Gilas. Napagod kasi si Junmar Fajardo and he needed help na hindi dumating dahil injured ang ating idol. Kaya dahil sa injury ay ayon sa ating source ay cancel na muna ang NBA Summer League stint ni Kai this year, and according sa ating legitimate source ay magpapadraft muli siya sa NBA next year. Ayaw ko sanang paniwalaan dahil it is my understanding na isang beses lang magpapadraft ang isang player. Pero dahil ang ating source na ang nagsasabi na magpapadraft si Kai sa 2025, well, let's see kung ano ba talaga. Pero one thing is for sure, si Kai mismo ang nagsabi na after ng kanyang 1-year contract sa Japan, ay babalik siya sa States at doon ipagpatuloy ang kanyang NBA dream at ang target nila na makapasok sa NBA next year 2025. Sa ngayon ay magpapagaling muna si Kai at magpapalakas pa ng kanyang katawan and gain more experience playing in Japan at sa Gilas. After ng Olympic Qualifying Tournament, ay siguradong mas tumaas ang kumpiyansa ni Kai dahil kahit against the number 6 ranked team in the world ay hindi mapigilan si Kai. It's so easy for him to score and dominate the game against Latvia. Grabe ang impact ni Kai sa Gilas dahil he is too tall and too skilled at pinakita pa niya ang kanyang kakaibang lakas. Ang lakas na ng katawan niya na siguradong mas lalakas pa sa mga susunod na buwan. Patuloy lang kasi ang pagpapalakas ng katawan ni Kai Sotto at iniba na niya ang kanyang style of play. Kung noon ay finesse player si Kai Sotto at ayaw sa mga banggaan, ngayon nakikita natin sa Olympic Qualifying Tournament na sa loob halos lahat ng kanyang mga tira and he is using his body to score. Mabilis, matangkad at malakas na very skilled big man si Kai Sotto. At ito ang nakikita ng buong mundo in the last Olympic Qualifying Tournament. Ito na sana ang tamang panahon upang makamit ni Kai ang kanyang NBA dream by convincing the NBA na karapat-dapat siyang maglalaro sa NBA, pero nangyari nga ang di inaasahan at nagtamo siya ng injury. Kaya cancel muna ang NBA dream ni Kai Sotto sa ngayon. Instead, he will focus sa 2025 NBA draft again, ayon sa ating source. Sana masuspend ang player ng Georgia na naka-injured sa kanya. Dahil very clear naman na merong intention to hurt dahil ina-undercut niya si Kai. He is not going for the ball. Instead, tinira talaga niya sa tagiliran si Kai with the intention to hurt. Wala kasing bola sa ibaba. The right thing to do is to jump and try to block shots. But instead, ina-undercut niya at walang swerte, nadaganan pa si Kai ng big man ng Georgia na si Bidatse, kaya namimilipit sa sakit ang ating idol at hindi na nakabalik sa laro the rest of the tournament. Shout out at Remigio Orano. Kahit 12 players pa Gilas, walang silbi kasi 8 players lang ginagamit ni Coach Tim Cone. Bangko na ang iba, kaya pagod na babad. Tama na 8 players kay Coach Tim Cone, tipid pa. At Tamara, huwag na lang siyang mag-president kasi mapolitika siya. Buti pa, bili na lang siya ng ticket, popcorn, drink habang nanood sa Gilas game at tagapalakpak, masaya pa ang lahat. At Sherwin De La Pena,
Kahit ayaw ng basketball fan, ipagsiksika na naman ni Chat ang sarili niya dahil pag hindi siya ang maging president, siguradong sisipain ang anak niya. Sana si Boss Al Francis na lang, mas lalo pang lalakas ang gilas pag si Boss Al ang president. At balitang NBA naman. Mga Alaskador, walang bilib kay Bronny James. Binabaterya ng mga bashers si Bronny James wala pang isang linggo matapos ang official NBA debut sa Summer League. Nag-umpisa yun nang i-draft ng Lakers bilang 55th selection si Bronny. Naging unang mag-ama sila ni LeBron James na magsasama sa isang team sa kaysaysayan ng liga. Nagpapakyut lang daw ang Los Angeles Lakers para sa mag-amang James. Sa kanyang debut, inabot ng ankle injury si Junior. Hindi na pangatawanan ang hype ng pagiging anak ng all-time leading scorer ng NBA. Pedestrian ang pinakitang 4 points lang mula 2 of 9 shooting sa loob ng 21 minutes. Namiesta na ang mga basher nang ihayag ng LA Lakers nitong linggo na out na sa pangalawang back-to-back game si Bronny dahil namamaga ang tuhod nito. Lusob sa X or dating Twitter ang mga basher para budulin ang batang James. Pilit ikinukumpara sa amang isa sa tinuturing na greatest of all time. May load management na raw agad si Bronny, Summer League pa lang. Ang pinakatuwa ang balitang lumabas ay ang istorya ni na Brian Windhorst, Tim McMahon, and Tim Bodemps sa Hoop Collective ng ESPN. Ayon sa tatlo, tumanggap daw si Bronny ng $500,000 cash advance mula sa Lakers. Binigyan na ng garantisadong 4-year contract ang bata. By the way, Bronny also got a $500,000 advance. It helps to get set up, you know you're at your first job. You know you gotta buy clothes and furniture. Kundot ni Windhorst. Is that a raise or a pay cut from his allowance? Tanong ni McMahon. Habang si Jason Tatum naman ay napikon, niresbakan mga basher niya. Hindi na marahil nakapagpigil si Jason Tatum, sinagot na ang mga nambabatiko sa kanya. Buong tenure niya sa Boston Celtics, hindi na siya tinantanan. Walaan niya siyang kakayahan para ibalik ang dati ng glory days ng koponan. Pero sa pangunguna nila ni Jaylen Brown, kampiyon na muli ang Boston Celtics matapos sagasaan sa 5 laro si Luka Doncic and Dallas Mavericks sa NBA 2024 Finals. Pagdating ni Jason Tatum sa training camp ng Team USA sa Las Vegas nitong Lunes, nagbigay agad siya ng statement para sa mga doubter. Via Adam Himmelsbach ng The Boston Globe. There are still a lot of things I guess they can debate. But I've done some things they can't debate. I won a championship. I did it at the highest level. So having that under my belt, like obviously, there's still conversations to be had or whatever people want to say. But they've always got to refer to me as an NBA champion. Team leading si Jason Tatum sa total points, rebounds, and assists. Binigyan pa siya ng Boston Celtics ng panibagong extension hanggang 2030 na nakakahalaga ng $314 million. At kinuha siya sa Team USA na magdepensa ng gold medal sa Paris Olympics kasama si teammate Drew Holiday.